tinulungan ako ni Diwata dahil nga nung time na yun na wala akong kapera-pera, hindi ako makauwi. Sabi ko, madam, baka pwede mo akong tulungan na makauwi ng Davao at trabahuin mo ko. Nung naawa ni Madam Diwata, kami ka. Magtrabaho ka na dyan agad. Agad! Tinulungan ako ni Madam. So, ang bait-bait ni Madam, di ba? Sana magpatuloy ang kanyang pang-asenso. Sana hindi na kami makalimutan kung saan ka lang galing at patuloy kang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Diba? Ang dami niyang natutulungan kung alam nyo lang. Sobrang dami. Sobrang dami na tao ang nakikinabang sa kanya. Kagaya na lamang namin ng mga vendor dito. Kumikita kami dahil ang dami ng tao na kumikita rito. Kaya maraming salamat Madam Diwata. May hiwaga, may Diwata, may encanto, may impacta. Si Impacta. Taga-san si Impacta? Davao City. Davao. So nag-start ka lang kay Diwata nito lang? Tinulungan ako ni Diwata dahil nga nung time na yun na wala akong kapera-pera, hindi ako makauwi. Sabi ko, madam, baka pwede mo akong tulungan na makauwi ng Davao at trabahuin mo ko. Nung naawa ni Madam Diwata, kami ka. Magtrabaho ka na dyan agad. Agad! Tinulungan ako ni Madam. So, ang bait-bait ni Madam, di ba? Maraming nagsasabi na ninira na gano'n. Pero huwag kayo maniniwala dahil talagang takalooban ni Madam. Napakabuti na sa kanyang puso. Kumbaga, ikaw yung nagpapatunay na buhay na saksi. Pak! So ano yung mensahe mo kay Diwata sa kabila ng mga nakikita natin sa social media? Pinapanalangin ko na sana magpatuloy ang kanyang pang-asenso. Sana hindi na kami makalimutan kung saan ka lang galing at patuloy kang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Diba? Ang dami niyang natutulungan kung alam nyo lang. Sobrang dami. Sobrang dami na tao ang nakikinabang sa kanya. Kagaya na lamang namin ng mga vendor dito. Kumikita kami dahil ang dami ng tao na kumikita rito. Kaya maraming salamat Madam Diwata. Yun, no, grabe. So, palagay ko parang business-minded ka kasi nga, di ba, sabi mo nga, nito ka lang nag-start magtinda ng mga palamig or turon, tinapay. So, ibig sabihin nung nakaipon ka na talaga, talagang dito mo... Dapat uuwi na ako, pero nakita ko yung opportunity na parang medyo okay naman yung kabuhayan dito. So, for the meantime, dito na muna ako para kumita at makaipon pa. Nung time na wala pa kay Diwata, saan ka ba naglalagay? Ang hirap ng buhay ko. Kung kwento ko, baka maging Diwata na lang ako. Sige nga, i-share mo nga, i-share mo. Bahagi ko na lang ha. Ganito ang tunay na nangyari sa akin. Bago pa man ako lumapit kay Madam Diwata, nanunong ako sa kasino. Lahat ng pera ko natalo. Nawalan ako ng pera, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala akong malapitan. So dumating yung punto ng buhay ko na baka sakaling matulungan ako ni Diwata na makapagtrabaho sa kanya para makaipon at makauwi. Kaya yun. Kaya naman nananawagan ako sa lahat po ng mga tao na nanunong sa sugal, titigil na ninyo yan habang maaga pa. Walang magandang maidudulot yan. So ibig sabihin, sir, ano ka pala, big time ka pala kasi nagkakasino ka. Hindi naman big time, pero talagang kahit paano ay nagkaroon din naman ako ng pera. Dahil inampun ako ng foreigner at pinala niya ako kung saan. Nakarating na ako ng Japan, Saipan, Brunei, kung saan. Kaya lang lahat ng naibigay ng foreigner sa akin, na ipatalo ko. Kaya sayang nalulog ako, so naghirap ako. So eto ang ganti, para napakahirap ako uli ngayon. Pero eto, bumabangon, lumalaban ako. So parang second chance mo na to? Sana ito yung pagbabago ko dahil ayaw ko ng balikan ang pangungot na buhay ko na nanunong ako ng kasino. Magiging inspirasyon ako ng mga taong nanunong. So sana tigilan na ninyo ang paglalaro ng sugal. Walang magandang may dinulog yan. Si Diwata ba naging inspirasyon mo? Si Diwata? Si Diwata ang magpapatunay na maraming tao ang nangangailangan at dapat tulungan at dapat tulungan. Napakaganda ng kanyang buhay, naging inspirasyon namin ng mga mahihirap at kagaya ko na medyo naghirap talaga ako dahil buwan ko. Siyempre, dapat kong harapin ito, dapat akong lumaban, kaya nandito ako ngayon lumalaban, pero gumagawa pa rin naman ako ng mabuti dahil ayaw ko rin naman na maging mapatama ko. So ano mensahe mo sa mga may pumupuna kay Diwata? Ano mensahe mo? Hindi naman natin maano ang lahat ng tao na maging magustuhan nila tayo. Talagang merong mga tao na ayaw sa atin.
Sa mga tao pong pumupuna at ayaw si mahal na Diwata, mabuti po, manahimik na lang kayo. Dapat tayo ay tulungan natin ang mga kapwa natin Pilipino na umaahon sa kanilang mga buhay dahil yan ay pamamaraan ng Panginoon para ay mapabago at makatulong rin sa ibang mga tao na nangangailangan. Kung gano'n, dapat ilagay nyo ang mga utak ninyo na hindi ka lahat ng pagkakataon tayo po ay nandito sa baba. Kayang-kaya po nating magbago kung talagang gagawin natin at gagawa tayo ng magandang paraan. Ikaw naman, ma'am. Magtanong ka, ma'am. Ang dami na. Magtanong kayo, ma'am. Kasi hindi ko naabutan kasi yung kung anong tinanong nila. So kasi napansin kita, 'di ba, nag-serve ka ng sabaw dito. So, bakit naisip mong magtinda dito na imbis nakapagtrabaho ka na dito sa loob? Hanggang ngayon naman, patuloy pa rin ho akong nagtatrabaho dyan. Ginagawa ko lang po ito parang sideline dahil sayang yung opportunity na ang daming tao araw-araw, gabi-gabi. Walang humpay ang pila dito. So ginawa kong opportunity yun para kumita rin at madagdagan ang income ko. Ang pagkakalam ko kasi, 12 hours yung trabaho dito. Paano mo pagkakasyahin yung oras mo? Natutulog po ako ng 5 oras lang. Pwede na. Yes. Sobrang hirap pero kakayanin ko. Dapat lumaban tayo sa buhay, di ba? Next one, ikaw, ma'am. Baka may tanong ka, ma'am. May question ka. So, instead na muli ka sa Davao, sir, so, niyanagod ka ni stay diri sa Manila para kay Diwata? Sa ngayon, dahil medyo gumaganda-ganda unti yung buhay ko, dahil nga nakakaipon ako, parang ayaw ko na muna umuwi. Parang ituloy ko na muna ito. Baka pagkakataon din to para mabago ang buhay ko. Yes. So, ilang taon ka na po dito sa Maynila? Ako ni ilang buwan lang. Kaya nga nung time na medyo naghihirap na ako, wala akong malapitan, nahihiya po akong umuwi at magkwento sa mga magulang ko kung anong nangyayari sa akin. Kaya gumawa ako ng paraan, gumawa ako ng hakbang, lumapit ako kay mahal na Diwata at awa ng Panginoon naman ay naramdaman din niya paghihirap ko. So tinulungan po ako ni Diwata upang makapagtrabaho at makapag-ipon. May Diwata, may engkanto, may impacta. So kaya naging natin yung panahon, di ba? Oo, maraming salamat talaga. Alam nyo, napakalakiho na naitutulong ng mga vlogger. Dahil sa inyo, dumarami ang tao pumupunta, kumakain dito. At dahil sa pagdami ng mga tao kumakain at pumupunta dito, kumikita po ang mga vendor na ito. Natutulungan po ninyo ang mga nagtatrabaho kay Diwata. Napakarami po ninyong natutulungan. Maraming salamat po sa inyong lahat. I-promote mo yung ano mo, yung FB mo. Ay, oo nga pala. Sa mga hindi nakakakilala. FB ko, Impacta. Iyan nyo na po ako. Ayun akong bahala. Idol, ano mong masasabi mo sa mga bashers po ni Diwata? Kaya nga, ang dami-dami, no? Hinihiling ko na lang na manahimik na lang sila. Sana tulungan na lang natin yung mga ako Pilipino natin na umaangat. Dapat magsikap na lang kayo. At hindi naman hinihingi ni Diwata ang perang yun. Pinaghihirapan niya. At nakita naman ng maraming tao yun. Kaya nga nararamdaman ng maraming tao yung marami ang nakikisimpatya kay Diwata. Dahil ramdam na ramdam nila kung ano ang paghihirap at ano ang ginagawang paraan ni Diwata upang umangat sa buhay. Ayan, thank you, Empaksa. Ayan, yun po, yung isang bagong tauhan ni Diwata. Maraming salamat po, tauhan po ako ni Diwata. Ako ho ang inyong lingkod, Impacta! Ayan po yung kanyang paninda, mga kabayan. O, yan. Ano daw po yung Chai sinasabi Madu. nila?